Hey guys, good evening. Coach Ian here. You might be wondering, it's 11:58 na ng gabi, so 2 more minutes, it's gonna be tomorrow. Ang galing ano? 2 more minutes, it's gonna be tomorrow. Pero, okay lang yon kasi gising kayo. Tinanong ko kung sining available, okay? Because I want to discuss about this one, about accountability buddies. Can you raise your hands now? Sino dito sa inyo yung wala pang accountability buddies? Wala pang group, wala pang kinabibilangan. So yun. That's the reason now. Kasi ang maganda nito, yung wala pang accountability buddies, ibig sabihin mag-grouping na kayo ngayon. Would you like that? So eto na lang, yung 5 na lang. The rest meron na kayo. Tama ba guys? Tama, hindi. Okay. So I'm seeing here like 6 people. Okay. I have a suggestion. Hindi, eto Si Maryline, si Daisy, ayan si Maryline, si Daisy, tsaka si Rosemary de la Peña. Can you put there sa chat box? I-type mo, Maryline, tapos ano yung pangalan na gamit mo sa FB? Tas Daisy Villamor dash ipalangalan anong pangalan na gamit mo sa sa FB. And then si Rosemary de la Peña, ilagay mo yung pangalan mo doon sa FB. Sa chat box Sige, sige. Kasi I'm gonna group you together, guys. Ayan. Okay. Oh, guys. Ulitin ko Can you write them the names? Okay, doon sa kabagong pasok lang, taas ng kamay yung wala pang groups. Guys. Okay. Eto sige, sige, ipapakita ko sa inyo. Binago na to ni Coach Ian kasi dati sabi ko group into 3 or 4 lang. Naglaro kasi tayo, sabi ko the boat is sinking, group into, hindi joke lang. The boat is sinking talaga na laro no? Hindi. Kumbaga, I just want to make sure kasi na meron na kayong grouping. So ang gagawin natin, you listen guys, okay? Pwede na ngayong 4 to 5 members, 4 hanggang 5. Alright? Puwede ring 3 lang, pero ayun 4 to 5 members. Kung gusto niyong 4 lang kayo, kung 5 okey lang. Kung 3 okey lang. Basta puwede 'yun 3 to 5 members, okay? So taas ng kamay yung walang groups uli, yung walang groups 'to yung wala ng pang-groups okay. Yung nagtaas ng kamay ngayon wala silang groups, malinaw 'yan? Okay. Kanina sabi ko si Daisy Villamor, tama ba? Si Rosemary de la Peña, tsaka si Maryline. Can you type it there now? Can you type it there yung mga gamit nyo sa Facebook na groups? I mean, yung pangalan na gamit nyo sa Facebook. Kasi ngayon, yung nakikita natin dito, ito yung pangalang gamit nyo sa Gmail, sa Google na account. So Daisy, tandaan mo to yung mga teammates mo Oh, okay lang yan si Rainer. Sila ano yan 'di ba sila Regan? Yung mga kagrupo mo, sila George ata, okay. O si Maryline is Marlene again Okay. So Marlena, isulat mo rin yung name ng mga ka-teammates mo kasi kayo ang magiging mag-teammates. Is that okay? So si Daisy Villamor, si Rosemary, tsaka si Maryline, kayo magkaka-group. Malinaw? Okay? Okay. So Joel, kung yung partner mo bihira mag-chat din, okay. Ito naman si Arnel Dumalaon, si Joel Fabregas at si Jessica Ibarrientos. Hindi to Johnny Barrientos, hindi no. Jessica Ibarrientos. Joke lang, okay. Oo. Wale yun na joke si Johnny Barrientos. Si Jessica Ibarrientos, okay? So kayo yung magiging teammates or groups. Okay ba 'yon, guys? Yun So kayo yung So ilagay niyo sa chat box ngayon kasi doon nagkakaanuhan Si Jessica Ibarrientos, ilagay mo sa chat box anong pangalan ang gamit mo sa Facebook para hahanapin ka ni Joel Fabregas. Alam ko si Joel Fabregas yun talagang pangalan na gamit niya. Si Arnel Dumalaon yun din na name ang gamit niya. Pero some of you kasi are using different yung mga FB profiler names. Okay na? Ayan, Jessica Ibarrientos din. Okay, that's good. So tandaan nyo magkaka-teammate na kayo. Alright? So, I want to discuss this kasi
Ang laking tulong nito. Ang daming results na nakita ko dahil in-execute lang nila tong accountability bodies. Ulitin ko ang magro-group kayo ng 3 to 5 people sa group nyo. Pangalawa, you're going to make yourself accountable. Magtutulungan kayo, magti-teamwork kayo guys. Teamwork, teamwork. Kahit ano mangyari, kahit wala na si Coach Ian, kahit wala na tong Pass Academy, tutuloy kayo. Ang purpose nito, tutulungan nyo yung isa't isa. Okay ba yun sa inyo? Yes. Tutulungan nyo ang isa't isa. Itutulak nyo yung isa't isa. Ang goal natin, kung 3 o 4 kayo sa group, meron kayong weekly goals. Ulitin ko Di ba anong araw natin ngayon, Monday? Ganito yan. Pwede ngayon mag-meet kayo after this, yung mga magkaka-groupmates. Ano yon? Ang goal natin sa weekly goals, ilan nga uli guys? Can you type it there? Ilan ang goals natin sa weekly goals? Ano nga uli yan? Ilan? Can you type it there? Yung medyo alam na, ilan ang goal natin every week? Hindi. When I say goal, 3 lang. Isang small goal, isang medium goal, tsaka isang big goal. Okay? Ang big goal kasi, ibig sabihin, meron kang gustong mangyari like 1 year from now. I don't know, like, ang big goal mo is gusto mong kumita ng 6 digit a month 1 year from now. Pwede rin 6 months from now. Pero depende kasi yan sa mindset mo kung gusto mo talagang ma-reach yun weekly goals. Ang small goals, yan yung goals na pwedeng ano lang, kumbaga, kunwari, medyo tinatamad ka linisin yung room mo, yung gano'n na case. So, i-announce mo sa teammates mo, oh guys, ang goal ko, small goal ko this time, yung room kasi namin, actually, 2 weeks ko na tong dinidelay, linisan So, ito yung gusto kong goal. Small goal yon. Okay ba yon? Oo. Sample lang yan Oo. Hindi yung sa tracker. Iba yan. Yung 15, pwedeng medium goal yan Pwedeng ang big goal yan Kasi lumalapit ka. Kasi yung 15 sa daily tracker, yun yung client getting strategy na 15 Yun yung nagsabi ng 15 kasi yun yung turo ko. Ang goal mo everyday, kumonta ka ng possible na clients, 15. Magpapa-impress ka sa 15 na tao. Ipo-post mo sa group. Pero itong sinasabi ko, meron kang small goal, may medium goal, may big goal ka. Ha? Tapos, kunwari, linggo ngayon, nag-meet tayo. Hindi magmi-meet talaga na basta mga kunwari mga partner, ito yung goal ko this week this coming week kasi linggo ngayon ang goal ko una, malilinisin ko yung kwarto namin. Papakita ko sa inyo yung picture na naglinis talaga ako, nalinis ko yung bahay. Oo. Wag naman yung dumampot ka lang ng walis tapos nagpakita kunwari parang photo ops lang. Alam niyo yon, yung parang lang, parang pakitang tao lang na may ginawa ka pero hindi ka talaga naglinis. Ipakita mo yung malinis na yung kwarto mo. Wag yung dumampot ka ng walis. Okay? Number 2. Ito, number 2. Mag-goal ka, medium goal. Ano yung medium goal, coach? Kunwari, ito, ang goal mo, matuto ka ng isang skill this week. Manunood ka ng 2 oras na video manonood ka sa YouTube or pwedeng sa Udemy, mag-aaral ka ng course like video editing or Canva. Naintindihan yan, guys? Meron kang goal na ginagawa every week. Then big goal, yun talaga yung nagpupush ka kasi ang goal mo, 'di ba, magkaroon ng 6 digit a month na income. Paano ka ma-reach yan? Yun yung kanina, sino yung nag-comment doon? Ang goal ko everyday, kokontak ako for 1 week. Ang goal ko everyday, kokontak ako ng 15 na potential clients. Does it make sense? Pag napanood niyo yung tinuro ko, how to get clients in 1 week, ang goal nila, everyday, may tracker silang babantayan, magpapakitang gila sila, 15 comments a day. Yun lang yung goal. Imposibleng walang mag-book ng appointment sa yan. Imposibleng in 1 month wala kang makuhang kung tinuloy-tuloy mo lang yan. Bakit? Kunwari, bigyan ko kayo ng idea guys Ngayong week na to, meron kang na-close na client. Maliit lang yung, pero ikaw bahala sa oras mo. Pero sisweldoan ka niya ng $500, for example, a month. Next week, nakakuha ka rin ng isang client. Kikita ka naman doon sa kanya ng $300 a month lang. Kunwari lang. Every month kikita ka doon. Magkano na kinikita mo? $800 na.
Sa isang client naman, third week, nakahanap ka ng isang client ulit. Kikita ka rin doon ng 500. Magkano na? $1,300 na yon. Eh yung sa isa, kikita ka kunwari ng $700 per month. Magkano lahat yon? $2,000 na. May apat kang clients, ikaw ang bahala sa oras mo, hindi naman ganun ka-demanding yung gagawin, o di na-reach mo na yung goal mo na 6 digit a month. Tama, hindi? Tama ba guys? Hindi. Binibigyan ko lang kayo ng idea. Ngayon, ilan uli yung goal natin? Babalikan ko kayo. Ilan ang goal natin every week? Ilan ang goal natin every week? Gagawa ako ng listahan ng posible yung goal every week. Okay ba yon? Oo, sorry, it's my mistake. Hindi ko na ano yan eh, hindi namin na-post doon ano yung list. Pero gets nyo na, ilan ang goals nyo every week? Ilan? Can you put it sa chat box? Tatlo. Yung tatlong goals nyo, ano yon? Isang small, isang medium, isang big. Kailangan merong big. Yung parang natatakot kang gawin, pero kailangan mong gawin. Ang goal natin every week, dapat dun sa tatlo mong sinabi na goal, kailangan meron ka dun dalawang makomply mo. Okay ba yon? Dapat dalawa magawa mo. Eh coach, hindi nagawa, isa lang. Okay lang. Eh coach, what if wala talaga? Pero binigay ko yung best ko, hindi ko lang talaga nagawa yung tatlo. Parang ganon, for some reason. Ang tanong, binigay mo ba yung best mo? Kasi, ang purpose natin ganito guys, ng strategy na to is, mapupush ka na gawin yung dapat. Bakit? Imagine mo, apat kayo sa group, lima kayo sa group. Nag-promise ka, sabi ni Joel kay Faith o sa teammate niya kay Daisy or kay Joe, kay ano, yan. Sabi mo, oy, Faith, ang goal ko ganito yung sa team, sinabi mo, in-announce mo, ito yung, every week, ganon laging ginagawa mo. Hindi, wala kang ina-accomplish kahit isa. Ang tanong, mapapahiya ka hindi sa group? Kung this week, okay lang, mapapalusot yun. Second week, mapapalusot yun. Pero pag pangatlo na, mahihiya ka na nun. Bakit? Ikaw pala yung taong walang isang salita. Kasi ang businessman, guys, your word is your bond. Ganon yung mga businessman. Dahil sinabi mo, gagawin mo. In-announce mo mapipilitan kang gawin. Kasi in-announce mo. Tama, hindi guys? Yun lang yung purpose natin dito. Promise, yung ginawa natin to, yung naisip ko to, I just want you to get out of your comfort zone. Kasi kailangan may magtutulak sa inyo. Okay? Ito pa, kapag na-push ka, mas mabilis kang makakita ng gigs. Example nito kay Regan. Di ba nakakuha na siya ng gig? Napilitan siyang i-optimize yung profile niya. Nag-send siya ng email, nilalagyan niya na ngayon ng link ng optimized profile niya. Nakakuha na siya ng trabaho. Di ba nag-testimony siya kanina? Testimonial niya, na-hire na siya. Ganun na case. Dahil in-apply lang niya yung natutunan niya. Pero dahil may accountability body siya. Ang purpose nito is to get out of your comfort zone. Bakit? Huwag kang papayag, matatapos yung year na to, yung parang nangihinayang ka, sayang, wala akong nagawa. Feeling mo wala kang na-accomplish. Pero kaya nga yung hashtag natin guys, sinong nakakaalam ng hashtags natin? Sige nga, type nyo nga. Alam nyo ba yung hashtag natin? Small wins add up. Yung maliliit na victory, kapag pinagpatong-patong mo yon, paulit-ulit na small victories, nagiging big yun. Bakit? Kahit every week may isa ka lang win. Pero alam mong may na-accomplish ka. Hindi ka batugan, hindi ka parang hindi ka anong tawag diyan? Yung ano nga ba 'yan? Ano bang tawag diyan na ano, na wala kang na-accomplish? Yung gano'n na case, 'di ba? Tsaka mas mabilis kang mag-execute. Bakit? Kung babagal-bagal ka, na-notice mo yung mga teammates mo, shicks. Yung mga teammates ko, yung mga o yun. Ang hashtag natin small wins add up. Sige nga, walang space. So tuwing, guys, I have a favor request. Kahit wala ka pang client, mag-post ka na doon sa small wins. O hindi, doon i-announce mo sa group anong ginawa mo. Anong ikukwento ko, coach? Kunwari, dati, hindi ka nag-optimize ng profile mo. Takot ka. Talagang ayaw mo mag-change ng profile kasi iniisip mo yung sasabihin ng ibang tao. Pero dahil natuto ka sa group natin na kailangan mag-optimize, wins na yon para sa akin. Actually, guys, that's like a medium win na yan. Bakit? Kasi nilunok mo yung pride mo. Naintindihan niyo guys, in-optimize mo yung profile nyo.
Hindi small goal yan para sa akin. That's a medium goal. Yung nag-start ka ng i-change yung sarili mo at in-optimize mo yung profile mo, that's medium para sa akin. Ang big goal ay yung naghahanap ka na ng clients talaga or may nakuha kang clients. Bakit? Ang big goal mo, gusto mo in 6 months or 1 year, nagsi 6 digit a month ka na na income. Malinaw? So mas napapabilis. Kagaya nito, sa group, kunwari, Rainier, di ba sa group ka na Regan? Example, uy si Regan na langya, may win na siya. Hindi ako papayag. Dapat gano'n na mindset. Hindi ako papayag na siya lang may win. Hahabol ako. This week, ako naman ang may win na maganda. Naintindihan niyo, guys? Do you like that? Kunwari naman, lobat ka. Kunwari may nangyari sa'yo, hindi ko alam, nag-away kayo ng jowa mo. Hindi ko alam anong reason. 'Di ba? Merong times na ganun din. For example, yung mga buddies mo rin, sila yung magmo-motivate sa iyo. Bro, kaya mo 'yan, kaya mo 'yan. 'Di ba dati nakwento mo yung 'di ba? Oh, yes, ako naman project based, correct. Pero the idea, ayun yung comment ni ni Rainier, no? Kahit ano pa 'yan, full-time in na client or part-time or hourly rate na client, I don't care. A win is a win for me. Okay? Yung nag-outreach ka nga lang ng 15 everyday, yung gano'n, o basta may ginawa ka. Dati, kahit nga lang, hindi mo na 15, hindi mo nga kaya kahit 5 eh. E di mag-start ka sa 5. Ang goal ko everyday, mag-outreach ako ng 5 lang muna everyday. Magko-comment ako ng pagkaganda-ganda. Kahit wag mo na yung 15 na request ni Coach Ian. Para sa akin, that's still a medium goal. Bakit? You're getting out of your comfort zone. Hindi ka sanay dyan. Hindi mo ginagawa yan. Pero napipilitan ka. Bakit? Everybody's expecting na magde-deliver ka. Na gagawin mo yung sinabi mo. So, mamamotivate ka. Kahit lobat ka, yung partner mo, sila yung magmamotivate sa'yo. Okay ba yon? Okay ba sa inyo, guys? Oo. Ang sarap balikan nun kapag ganito or 1 year from now, ang layo na ng narating mo dahil lang sa accountability na to. Sabi ko sa inyo, kahit wala na si Coach Ian, wala si Pass Academy, ituloy nyo yan. Promise, kasi yan yung magiging fuel nyo. Ang hirap kayang, hindi guys, di ba, sino ditong aminado? Ang hirap utusan pag sarili mo. Yung ikaw lang din mag-isa gagalaw. Ay, mamaya na to. Ay sige bukas na 'to. Ang hirap kayang utusan ng sarili mo, bakit? Kasi 'di ba? Oo, pero 'pag napipilitan ka kasi shicks, nakaka-Wednesday na wala pa akong na-accomplish kahit isang goal. O 'di mapipilitan ka, matatanggal mo yung manyana habit. Andiyan pa rin, mahirap kasi it takes like 45 days to remove a habit, guys. Alam ko yon, it really takes time to remove a habit. Kaya nga, sisimulan na natin ngayon. Okay lang ba? Huwag kayong maano kung natutulak kayo, napipilitan kayo kasi that's the goal. Coach, nahihiya ako kasi wala akong nagawa ngayon na week na to. O di babawi ako na. Dapat wala kang na-accomplish this week. Ang dapat nasa mind mo, hindi ka lobat. Babawi ako next week. Tama hindi? Babawi ako next week. Dapat ganun na mindset. Okay ba yun guys? Dapat ganun na mindset. Babawi ako next week. So ngayon, meron na tayong accountability body so far. So yung natira, etong si Joel, sino ba 'yon? Sino nga ba 'yon? Si Joel, sorry ha, hindi ko na alam yung ano. Tandaan niyo na yung mga teammates niyo, ha? Okay 'yon? Are we good, guys? Okay, ibababa ko yung kamay niyo. Sino dito yung wala pang team? Wala pang accountability bodies? Pero guys, usapan 'to ha. Walang maghihiraman ng pera, yun yung accountability. Sagot mo yung ano hindi gano'n hindi gano'n na accountability. Actually, magbi-build kayo ng bond pa rin o para kayong barkada. Pero hindi yung 'wag nating gagamitin yung pera. Ay mabuti 'to may barkada ako. Hindi gano'n. Sige nga, taas ng kamay yung wala pang group. Si Chelsea, wala kang group. Okay. Okay lang ba Chelsea? Si Chelsea, Kate Manzo, sumama ka kanila Joel Fabregas. Are you good with that one? Sige, sige, sige. Okay lang yan. Wait. Si Chelsea, Kate Manzo, i-type mo nga sa chat box, ano yung pangalan mo sa Facebook? Chelsea Kate din ba? Chelsea Kate Manzo din? Okay. Joel, are you listening?
So, ilista mo si Chelsea, part din ng group niyo, Okay ba yon? Goods na? Okay, kasama niyo, basta at least Joel, yan, tapos kayong apat na kayo. Ikaw, MJ, si Mark John Villena, sama ka sa group nila. Sino nga yung kanina yung first group? I forgot the name ng first group. Sila Maryline, kala Marlena Gain. JP, si ano si Maryline, ang pangalan niya sa FB is Marlena Gain. Ang ganda, 'di ba? Gain, gain something, ganun. Pero gain 'yan, alam ko, pero gain 'yan. I like that. Marlena Gain, okay? Doon kasama sa group nila Marlena Gain. Goods, MJ? Yes, so doon ka sa kanila. So apat din kayo na doon kasi kanina tinagtatlo 'yan eh. Okay? Goods na tayo, guys. Meron nang ipopost tomorrow yung sa about groupings din. Parang ganito, kapag wala pang group, ito ay lalo na yung present na ngayon, guys, tatlo kayo sa group or apat. Pwede pa hanggang 5. If you want to accommodate one more person, sabihin nyo na lang, we need one more person. Para ganon. Ulitin ka, meron akong i-adjust dun sa ano, magpo-post ako ng bagong instruction. Kapag wala pang group, sasabihin nilang still searching. Pag may nahanap ng group, i-edit na lang yung still searching. I-edit na nila yon. I have a group na ilalagay nila. Yung still searching, i-edit na nila ng I have a group now. Mga ganun na case. Para alam na ng tao, may group na to, hindi ko na to pwede. Sunod, dahil may group, pero kung kailangan pa ng group nyo ng isa, mag-ano lang kayo, we need one more. Or ganun, we need two more. Basta hanggang 5 lang yung maximum bawat group. Malinaw, guys? Okay ba yun sa inyo? Kaya ako to nire-record para ang purpose nito dun sa mga hindi pa wala pang groups, alam nila yung mangyayari na susunod. Kaya kahit 11 na ng gabi, alas 12 na ng madaling araw, we're doing this para meron akong iiwan na instructions para dun sa future, yung mga members natin. Okay ba yun sa inyo? Oo. Okay? Oo, may nag-plug pa. I-add nyo daw si Faith Evergreen. Green. I-add nyo dun sa, i-add nyo lang sa mga friendship nyo, ha? Okay. Pero malinaw, guys? Are we cool with that one? All right. Do you like that strategy na gagawin natin? Yun lang yung purpose talaga ng accountability bodies. Magigets nyo na lang yan pag nangyayari na. Promise. Merong ibang pressure na nangyayari na pipilitan kang mag-step up. Tama, hindi? Oo. Kayo dati hindi kayo sanay na mapipilitan kang gawin mo din yung role mo. Kasi everybody's expecting. Pero, kunwari naman ikaw, I have a suggestion din. Pag may nahanap ka na gig, guys, unahin mo rin yung mga kasama buddies mo. Uy, merong dito tayo, ganun na case. Ha? Hindi rin, uy, dito tayo, bakit? Networking to networking, hindi ganun, ha? O, hindi rin, wag nyo ring isasama, ililihis ng landas. Ang goal nyo, tutulungan mo sila, magtutulungan kayo, para may ma-accomplish kayo. Para kahit after this, kasi June na tayo, July, August, September, October, na, even in the next 6 months, alam ko meron kayong ma-accomplish. Yung proud pa rin kayo sa sarili nyo. Sino ditong gusto? Yung proud ka for the next 6 months. Yung walang regrets na nangyari. Kahit na hindi mo na-hit yung goal mo, kunwari lang, ang goal mo, kumita ng 6 digits in 6 months. What if you just ended up like 80,000 a month? Hindi mo na-hit ang... Is it a failure? Hindi Nakaka-80,000 a month ka na. Kahit nga maka-reach ka lang ng 50,000 eh. Kahit maka-reach ka lang ng 50,000 na 50,000 a month, hindi pa rin yun failure eh. You get the picture, guys? Oo. Oo, pero maganda yung pinupush nyo laging sarili nyo. Alam niyo yung technique sa goal setting din? Di ba na-mention ka na to dati? When you set a goal, shoot for a star, di ba? Shoot for the star. At least if you miss, you ended up in the moon. Ulitin ko dapat pala pag magta-target ka, dapat sobrang layo, no? Parang imposible. Yung hindi mo kaya. Mas malayo dapat yung target mo. Lakihan mo yung goal mo. Okay? Kasi you can always start small, but you dream big.
Ulitin ko you can always start small, but you can dream big. Same thing when I started, when I was talking to like 10 to 15 people, sabi ko, ang goal ko, I want to reach 100,000 members tayo. Gagawin ko yan no matter what. The bakit? May 2,000 na taong nakatingin sa akin. So, I have no choice. I need to step up para sa group. Ang goal natin, we're going to hit 100,000 members. Even half million. Okay? Tapos, pag may groupings na kayo, 4, 5 kayo, create na kayo ng sarili nyong GC. So magmi-meet kayo ng Sunday. Kunwari, nag-start kayo kahapon ng Sunday. Wala pa naman kayong na-accomplish kasi kahapon pa kayo nagsimula. Ito gagawin nyo. Oy, ito ang goal ko this week, small goal ko. Ito yung medium ko. Ito yung ganto ko na part. Puwede ring magkuwento muna kayo bago kayo magsimula. Yung 5 kayo, kuwento muna kayo. Magkuwentuhan. Kunwari, ako si Joel pero tawagin niyo akong Totoy. Kunwari lang Totoy yung nickname mo bro. Sanay ka sa Totoy. Example lang, kasi close na kayo eh. I'm Joel Fabregas, tawagin niyo akong Totoy or 'di ba or Buddy. Or hindi, basta yung gano'n na case kung ano yung nickname mo. I'm from Cavite, gano'n, or I'm from Bohol, I'm from Cebu. Ito yung trabaho ko ngayon, pero ito ang goal ko in the next 1 year. Nakikita nyo ba? Maganda rin kung inikwento nyo muna yung goal nyo sa bawat isa. Okay ba yun guys? Do you like that? Pakilala muna kayo sa isa't isa. Sunod, mag-goal set na kayo. Okay, mga boss, ito pwede kayo magkwento rin ng mga life nyo, yung weakness nyo, yung strength nyo, para alam din ng iba. Minsan, minsan na-offend din ako sa mga joke. Ganun, okay lang yun. Kasi parang nga kayong nagfe-fellowship din, mga group talaga kayo, di ba? Pero, the idea is you're going to support each other. Okay? O, nakwento mo na yung nyo. Ngayon, Sunday ngayon kunwari. So, ito po yung goal ko. Ilagay mo. Ito yung goals ko this week. Small goal, ito. Medium goal, ito. Big goal, ito. Malinaw? Yun lang. Tapos magmi-meet uli kayo sa Sunday. Oo. Oy, mga boss, oy, mga buddies. O nga pala, yung goal ko 3 this week, di ba? Kaso, olats ako dun sa 2. Ito lang na-accomplish ko, yung medium goal. Hindi ko nagawa yung small goal, tsaka big goal. Pwedeng ganon. Or pwede rin nakakuha ka ng client. O di sabihin mo, isa lang na-accomplish ko, pero big goal kagad to. And then you're going to celebrate the wins ng mga kasama nyo. Okay ba yon? Dapat sinicelebrate nyo yung wins na yan. Oo, i-congratulate nyo. Alam nyo bang nakakahawa yun nung ganon? Ang ginagawa natin dito, nagde-develop tayo ng habit, yung subconscious. Subconscious kasi nga talaga, mahirap talaga yan i-build. Kasi we're trying to defy odds. Ang totoong statistics, guys, sa bawat 100 na tao, 5 to 10% lang ang magiging successful. Siyam hindi. Ulitin ko sa bawat 10 tao or bawat 100 na tao, 5 to 10% lang ang magiging successful. The rest of the 90% is going to fail. Pero kung meron kang group na kagaya nito, yung chances mo na bumitaw mas matagal. Hindi ka kaagad bibigay. Okay ba 'yon? Okay ba 'yon sa inyo? That's the goal here. That's why we're doing the accountability bodies. Okay? Oo. Pero maganda rin kung merong isa sa group sa inyo, yung merong strong personality na kayang mag-lead ng group. Kung merong ganun din. Pero hindi kailangan may magli-leader-leaderan. Yung kaya mo lang ding i-navigate or i-guide yung team mo para napupush sila. Oo, yung ganun din na case. Pero kung wala, that's okay. Kasi kahit tayo would you believe me, pantay lang tayong lahat. Oo. Kahit dito sa PAS Academy, baka ang tingin nyo kay Coach Ian, hindi pantay lang tayo lahat. It just so happen, ako lang yung naunang nakaisip nitong PAS Academy, yung ganun na case. Oo. Pantay lang tayo, hindi panty. Panty lang parang barkada. Ang kulit Pero, that's it guys. So, are you with me? Okay ba tayo doon? Okay tayo doon, guys? Yun lang po yung goal natin. So, if you are, kayo ngayon nanonood lang ng recording na to,
Huwag kang papayag hanggang nanonood ka lang ng recording. Hanap ka na ng team mo. Hindi pwedeng hindi. The more na magtatagalan mo yan, the more na magre-regret ka. Guys, ulitin ko ano yung pinaka-painful na mangyayari sa isang tao? Can you tell me? One of the most painful thing na mangyayari sa isang tao? Alam niyo kung ano? Alam niyo kung ano? The feeling of being left behind. Bakit? Pag hindi ka gagalaw, gumagalaw kasamahan mo, may mga resulta na sila. Wala kang choice. Dapat sumabay ka. Hahatakin ka nila. Huwag ka ring magpabigat. Okay ba yon? Hindi ka pwedeng pabigat ka rin sa group. Kailangan talaga, shikes, lahat sila gumagalaw, may resulta. Hindi ako papayag. Sige, bibigay ko yung best ko. Ano ba bang pwede kong gawin? Tama, hindi. Oo. And the feeling of feeling failure. O isa pa yan. Basta yung feeling mo na wala kang na-accomplish, yung mga ganun na case. Yung the feeling of not being enough, yung ganun na case, yan. The feeling of being left behind, the feeling of yung feeling mo na you're not enough. Actually, that's all here. Oo. Actually, I want to do something yung about mindset. Gusto ko ring magturo ng mindset kasi you're gonna need that. Okay? You're gonna need that mindset din. Importante din yan talaga, guys. Ang labanan ngayon, it's gonna be on mindset din. Hindi lang yung kilos, consistency, pero dahan-dahan, trinitrain ko kayo, I want you to think like a businessman din. Huwag niyong isipin na pag may gig kayo o meron na kayong client, parang trabaho yon. Hindi. Isipin mo na business yon. Paano ko 'to maaalagaan 'tong mga clients ko na 'to? Paano ko ba lalong mapapa-happy sila? Kasi kung happy sila, una, mas mag-i-stay sila longer sa akin. Number two, meron akong karapatang mag-demand to increase my rate. Tama hindi, guys? May karapatan ka. Example, when I was working with Google, totoo 'to, would you believe me, ako ang pinaka-unfair ang nangyari sa akin. Oo, unfair sa kanila yung nangyari sa akin. Bakit? Sila 5 months, 6 months na silang nagre-report sa office. Ulitin ko 5 months or 6 months na silang nagre-report sa office. Si Coach Ian, never pa akong naka-step sa office namin para magtawag. Yung pandemic na. 'Di ba kasi after pandemic, hybrid na, report to office na. Ako lang, ako lang ang bukod tangi na negotiate ko na dito lang ako sa bahay. Alam niyo kung bakit? Kasi indispensable ako. Kasi nga, ako yung pinakamagaling dun sa account namin. Sabi ko, boss, okay naman ako, magwo-work ako ng hybrid. Kaso, I can't promise you, mabibigay ko pa rin yung gandang performance ko. Kasi 3 hours, bebiyahe ko 3 hours, pagod na ako niyan, latang-lata na ako pagdating sa office. Tapos uuwi pa, wala na akong ganon. Versus, kung nasa bahay ako, I can assure you, 1 hour, 2 hours before work, nagtatrabaho na ako at pwede pa ako mag-OT. At andun pa rin yung energy ko. Kasi kilala niyo ako magtrabaho. Kahit nasa bahay ako, hindi ako re-relax-relax pa banjing-banjing. Naintindihan niyo guys? So kahit saan kang company ngayon pumunta, dahil alam nila kung paano ka magtrabaho, pag-aagawan ka ng mga tao. So make yourself indispensable sa mga clients nyo. Totoo yun. Kailangan, tsaka lalo na kung okay magpasahod yung client nyo, maganda yung bigayan, di ba? Ibigay nyo yung best nyo. Ang nasa isip mo, kaya ako binibigay yung best ko kasi para mas longer siya magstay sa akin. Gusto ko 1 year, 2 years siya mag stay sa akin. Gusto ko after 3 months, kunwari lang, ang rate mo kunwari lang $500 a month. Kasi may isa ka pang client na $500 din. 500 or $600. After 3 months, nagpakitang gilas ka, napakita mo talaga na dati ang sales nila parang, example lang to 100 lang ang sales nila dati. Kaso nung dumating ka in the next 3 months, tigwa 150 na. 150, 50 ang nadagdag nung dumating ka. Napakita mo ngayon yun sa kanila. Pwede ka ngayon mag-demand. Bossing, kasi performer ka pwede ka mag-demand. Boss, kunwari lang $600 yung ano. Boss, baka okay naman okay lang po ba na pa-increase naman ng o gano'n kasi pero meron ka kasing papakitang resulta. Before I came, eto lang yung statistics natin, eto na. Okay lang po ba 'yon? Pero pagbubutihan ko pa po para sa inyo.
Kasi ang goal natin hindi lang doon sa 50, gawin natin 60, 70. In-increasean ka ng $100. Magkano yon? 5,800 din yon or 6,000 din yon na increase in just a matter of 3 months. Make sense? Kasi binibigay mo yung best mo. Or number two, hinire ka lang ni client as social media manager. Example lang to ha. Social media ka lang talaga manager. Pero nakita mong ganito, boss, alam mo ba, mas mag-grow pa to, ma-maintain natin, man-nurture yung mga tao natin. Kung meron ding email marketing, eto, meron akong ginawang 3 or 5 email templates, itry natin yung ganito. Tingnan natin yung open rate, yung open rate ng pagbukas nila sa email, tsaka obserbahan natin in the next 2 months. Or like 1 month, gano'n na part. In-execute, nakitang maganda. Ngayon, pwede kang mag-demand. Bakit? Kasi parang dalawa na ang trabaho mo. Email marketing na, tsaka social media. Kung ang rate mo dati, 600, dahil na meron ka na rin inaanong social media, ay email marketing, pwede kang magdagdag ng $300 ngayon. Nakasave pa rin sila sa'yo. Kasi whereas mag-hire sila ng another tao for email marketing, ikaw na lang. Make sense? Pero sa totoo, ginawa mo lang naman yun sa ChatGPT or Gemini. Pero sa totoo, meron ka lang ready na kasing collection ng swipe file. Ang swipe file, guys, sige, sinong nakakaalam ng swipe files? Swipe files. 'Di ba yun yung parang database mo ng mga ng mga kunwari mga Canva design na pagkaganda-ganda or mga emails, sample na mga emails, ganun. Meron kang swipe file. Meron kang pwedeng paggayahan, pagkopyahan, or ma-inspired ka. Make sense? Does it make sense? Ganun po yun. O, di ba, ang layo na ng discussion ko. Hindi. I'm discussing kasi sa inyo ngayon the value of always giving your best. When you give your best, correct, copywriting samples, yan, pinaka-obvious yan sa swipe files. Tsaka mga email. Lahat ng mga nagsisend sa inyo ng email, gawan nyo ng isang folder. Oo, bakit? Swipe file yan. Tama, hindi. Oo, pero i-keep mo lang yung mga sobrang gaganda. Eto, ang galing nito, ang galing nito. Pwede ito sa swipe file ko. Make sense? Oo. Okay ba yun sa inyo? Pero ang bottom line ni Coach Ian dito, ibigay niya yung best nyo. Okay ba yun? Ibigay niya yung best nyo. Para, whether you succeed or fail, sagutin mo lang lagi yung tanong, binigay mo ba yung best mo? Ganun lang lagi. Pag binigay mo yung best mo, it doesn't matter kung na-fail ka. Pero basta binigay mo yung best mo, alam mo bang successful ka pa rin nun? Kasi ang na-develop nun yung habit mo, yung attitude mo. Yung attitude mo na never give up. Yung attitude mo na consistency, yung persistence, yung ganun na case. Ha? Okay ba yun? So yun lang po muna yung training natin tonight. Humaba ng konti. Pero did you learn something new? Alam kong alam niyo na to lahat yung mga tinuturo ko Parang Parang nare-reinforce lang yung mga parang naaano lang talaga ngayon this time na parang reality na siya na kailangan mo nang i-execute or gawin. Okay ba? Okay. Now, I can open this, pwede kayong mag-mic ngayon. I-on ko yung mic kung gusto nyo. We can go with a Q&A if you have questions. Kasi baka yung tanong nyo, tanong din ng ibang tao. Sasagutin natin as a group while it's still recorded. You have questions ba? Wala naman. Kanina nga pala, I had a meeting. Yes, I had a meeting earlier, like 2 hours, mga businessmen, yung mga ka-meeting ni Coach Ian. That's the very first time na ginawa ni Coach Ian. Galing sa isang group, which is dun sa PH Business Network na group. Di ba nangyari kay Coach Ian, ay hindi nyo alam, yung mga nasa team ko lang. Nag-post ako sa isang comment. Nung nag-post ako ng isang comment, ang daming nag-reply na mga businessman. 'Di ba? Ito yung turo ko, how to get client in 1 week. Ang daming nag-comment na mga businessman. Hindi ko na sila masagot ng paisa-isa sa chat. Sabi ko, ay ganito na lang, mag-meet na lang tayo ng Monday. O kasi kung paulit-ulit lang sasabihin ko yung sa chat, kaya ang ginawa ko, minute ko sila kanina for 2 hours. I was teaching them something. Ako natuto din ako sa kanila.
Oo. Yung mga umattend kanina may business na clothing line business, yung mga damit. Meron ding chess academy or school. Merong car and sales, may nasa real estate. Merong business brokers, yung ganun na case. Yung mga meron kasi mga business guys na kumbaga matagal na yung business nila, 10 years, 20 na, pero gusto na nilang i-close. Kaysa i-close nila yung business nila, merong business broker na gusto mo ba hahanapan ka namin ng taong bibili ng business mo para bumalik, meron ka pa ring ano, yung ganun na case. Okay? Kahit water station pa yan, doon ko pa nalaman din kayo, possible pala yan. Kahit anong type of business, meron palang sasalo, merong tutulong sa'yo na para ibenta yung business mo. Oh, pero siyempre may case study silang gagawin, gano'n. May research silang gagawin. Oo. Tapos basta I got some ideas, pero kay Coach Ian natutunan nila sa akin is marketing and automation. AI automation, nag-discuss ako. And they're very happy. Sabi ko, kaya rin tayo nag-meeting ngayon kasi ang purpose ko nito para may recording na ako. Para kapag merong mga businessman magtatanong kay Coach Ian, sisend ko na lang yung recording. Oo. Kasi this businessman, in the future, wala akong pinit sa kanila kanina ha. Wala akong binenta sa kanila. Pero this businessman, sa one-on-one na lang na DM, alam kong gusto nilang magpa-consult kay Coach Ian. At magbabayad sila kay Coach Ian. Business consultancy naman yon. Okay? Sino dito yung gusto yun ng ganun? Who wants that in the future? Kung medyo marunong ka na sa business, you have an idea. Yung parang it comes naturally sa'yo na lang yung mga ideas. Yung magbigay ng tips. Sample, imagine meron kang 20 na clients. Magbabayad sila sa'yo ng 5,000 a month, business consultancy. Retainer ang tawag doon na retainer. Kahit may consult sila sa'yo or wala, magbabayad sila sa'yo ng monthly retainer. Pero on call ka, pag may kailangan sila, bigyan mo sila ng suggestion. Ibigay mo yung best mo. Parang baka 20 minutes lang tayo mag-usap, 30 minutes, bigyan kita ng idea eh. Pero ang bayad nun sa akin every month, 5,000. 5 times 20, 100,000 a month yun. Business consultancy lang yun. Parang ganun lang na dating. Make sense? Oo. Pero kasi, binavalue na nila yung input na binibigay mo. Alam nilang pag eto si Coach Ian nagsalita, talagang alam niya yung gagawin. Alam niya yung sinasabi niya, yung ganun na case. Kasi malalaman din naman nila yun eh, whether I know or not. Make sense? Oh, pero first time ko ginawa kanina yun ha. Alam niyo bang yung nag-Q&A kami kanina? In-stop ko yung recording. Kasi hindi ko alam kung masasagot ko yung mga tanong nila o hindi. Kasi nag-Q&A kami din sa dulo. In-stop ko talaga na yung recording. Pero naisip ko tuloy dapat ni-record ko yun. Alam mo kung bakit? Kasi nasagot ko yung mga tanong nila. Oo, spontaneous 'yun kasi wala akong time na ano, eh, wala akong time, mga businessman na 'yun sila, mga may 14 years na yung gano'n na case. Pero they really value my opinion. Gusto nila yung opinion ko. Meron silang nadi-discover na bago. Does it make sense? Oo, m ngayon sa simula hindi. What I'm saying, kayo in the future din, you can be like that. Kaya niyo ring gawin 'yun, ha? Oo. Actually, sino dito yung hindi pa nakapanood or hindi pa naka-attend ng training ko, how to get a client in 1 week or 7 days. Pero dapat freelancer ka ha. Hindi to training ng ano, hindi to training ng DM appointment setting. Kunwari, FB ad specialist ka. Kunwari, SEO specialist ka. Kunwari, email marketing ka or lead generation specialist ka. Paano ka maghahanap ng client? Possible 'yun 'pag naintindihan mo yung training ko. I-apply mo lang talaga. Gets? Gets ba? Oh, kasi ako 'yun nga lang ginawa ko, eh, nag-join ako ng isang group na mga businessman. 'Yun yung turo ko, how to get a client in 1 week. Nag-post lang ako ng isang comment, ba't ang dami na nila, bumabaha na yung inbox ko, nag-i-inquire sa'kin. Sino yung gusto ng gano'ng style? Yung client ang lumalapit sa'yo dahil sa advice mo.
Sila na magdi-DM sa'yo, "Sir, turuan niyo nga ako, magkano yung rate niyo? Ano yung services niyo?" Yun ang nagkakaroon ng client. Oo, pero pakita mo muna, magpakitang gilas ka. Ano yung kaya mong gawin? Hindi nila malalaman yon until you show it. Okay? Oo. Find a way. Kasi there are two ways para ka makilala nila. Kunwari lang nga, email marketer ka. Paano ka nila malalaman? Either mag-run ka ng ads na marunong ka sa email marketing kung may pera ka, or number two, eh magpapakilala ka sa kanila. Oo. Join ka ng mga group. Join ka ng mga group. May naisip na nga akong strategy na kakaiba din eh. Promise. May biglang pumasok sa mind ko na strategy na gusto kong ituro sa inyo, i-apply nyo. Feeling ko gagana siya. Hindi comment, magpo-post ka. Hindi ka magko-comment, magpo-post ka lang. Pero ipakita mo talaga yung kaya mong gawin. Oo, magkukuwento ka. Oo, may naisip na ako na strategy ng gano'n. Pero nakaka-relate yung mga tao. Hindi kailangan magkuwento ka na sobrang galing mo na ano, mag-example ka lang ng situation ng problem, isa or dalawang problem. At ipapakita mo kung paano mo sinolve yung problem na yon. Pag nakita nila, "Shicks, okay 'to, okay 'to na taong 'to, magaling 'to, gano'n ang mangyayari." Okay? Hayaan niyo na muna kung hindi niyo naiintindihan. Raise your hands, yung hindi pa, bababa ko uli yung paa niyo, hindi yung kamay niyo. Sino dito yung hindi pa napapanood yung video, How to Get a Client in 1 Week? Bakit? Ulitin mo ng 2 beses, ulitin mo ng 3 beses. Dahil pag nag-click yun at pumasok na sa brain mo, hindi ka na yung mga, kasi nakita ko yung post nyo guys, nakita ko yung post nyo. Alam ko yung post nyo, maraming sumagot sa number 3. Tama hindi? Ang daming sumagot ng number 3. Naalala niyo 'yan? Ano yung common problems or challenges ng mga freelancers? Ang sagot niyo, number 3 yung common. Ano 'yon? Walang client. Tama hindi? 'Di ba 'yan yung sinagot niyo? Eto, eto 'di ba? Nakita niyo 'yan? 5 problems every freelancer faces. Number 1, multi-talented na superhero. Ibig sabihin, para kang si Superman, inaako mo lahat ng trabaho. Oo, dapat email marketer lang talaga trabaho mo, pero naging virtual assistant ka rin, naging social media marketer ka rin, ganun na case. Or number 2, payments, the universal problem. Dalawa kasi yung payments na problema, yung logistics. When I say logistics lang, yung bank transfer lang from client to Wise or ganun na case. Or payment na ang problem, the universal problem, kasi binabarat ka ng client mo. Ibig sabihin, dapat talaga yung service mo pang $10 per hour or $5 per hour. Pero ang gusto mo ibigay sa iyo $1 per hour or $2. Nakakatawa 'yan. Huwag kayong pumatol pag gano'n, Huwag kayong pumatol kahit gano'n. Para kasi mas lalong bababa yung tingin nila sa Pinoy. Number 3, finding work. Yung turo ko rin pala sa how to get clients in 1 week, kailangan, number 1, meron ka talagang specialty muna. Meron kang isang skill na alam mong sobrang confident mong gawin, i-execute. Kasi yun yung ipapakita mo sa ibang tao. Yun yung sa finding work. Pag napakita mo yan sa kanila, ano yung kaya mong gawin, babaha yung inquiry, magtatanong sa'yo, Sir, ano yung service mo? Magkano ang presyo? Ganun lang yung mangyayari sa'yo. If you have that specialized skill, but you need to have that specialized skills. Kung wala, kasi nagigets mo na yung how to get a client in 1 week. Eh ano ngayon kung ang goal mo, hindi mo na ako hanap ng client, ipe-perfect ko muna to na skills in the next 2 to 3 weeks or 30 days. Gets nyo ba guys? Gets hindi. Pero kailangan meron ka talagang skill na goods ka. Yung talagang sobrang comfortable ka na kahit nakapikit ka. Okay? Pero would you believe me if I say, maraming nakakahanap ng clients. Totoo to marami ring nakakahanap ng clients kahit hindi pa sila magaling. Bakit? Kasi mataas yung belief level nila, mataas yung confidence level nila. That's okay, Marian. Sige, thank you. Okay. So, gets nyo ba guys? Gets nyo ba?
Would you believe me, marami ring nakakuha ng client, hindi dahil sa galing, kasi mataas yung confidence level nila. Would you believe me, mas importante pa yung confidence level kaysa dun sa skill? Bakit? Kunwari lang, sa email marketing, ang alam mo talaga 60% lang. Malay ba nila? Pero dahil yung confidence level mo, hinire ka nila. Tsaka mo na lang alamin yung remaining 40%. Kasi may 60% ka na na skill eh. Tama, hindi. Nung na-hire ka na, dun mo pa inalam. Pwede din yun. Pero dapat meron ka ring skill talaga na medyo kaya mong gawin. Kunwari merong, oy, hiring, nag-enumerate sila ng responsibilities or task. 6. Dapat marunong ka sa ganto, ganto, ganto. Nag-enumerate sila ng 6. Nakita mo, uy, kaya ko yun na, 3 o 4 doon na. Eto, hindi ko to alam. Pero sige lang, basta ma-hire lang muna ako, aalamin ko na yan. Dapat ganun. Kapag malakas din ang loob mo, promise, makakuha ka ng client. Nagmamatter din yun, yung confidence level. Make sense? Make sense, guys? Oo. Nagtratra Isa pa yan, Eto, hindi ko kayang i-explain pa sa inyo kasi medyo complex siya sabihin. Pero nagtra-travel ang energy, yung confidence level mo dun sa kausap mo. Kahit chat nga lang yan, kahit DM setting, malalaman nila yung confidence level mo, the way you talk, yung energy mo. Hindi ko kayang i-explain yan. Pero ako, pag nagsasalita ako, makapal ang mukha ko. Hindi, yung confidence level ko, nakikita nila yung sincerity kong magturo. Alam nila na totoo yung... Does it make sense? Oo, yung sincerity mo. Ako, alam ko, yung weapon ko is my sincerity when I talk to people. Yung ganun na case. Malalaman nila yon yung energy mo. Oo, alam ko, hindi ko kayang i-ano yung turo sa inyo yon. Oo, pero if you have that kind of masisense nila yon. Oo. Okay? O, di ba? Humaba uli yung kwento ko. Pero you're learning naman, guys, You're learning. Oo. Ito, like, hindi na to, kasi real life scenario to. Alam ko yung feeling nyo na yung parang naiirita ka na naiinis ka sa sarili mo. Bakit wala ka pa ring gig ngayon? Yung inis na inis ka na, gusto mo nang magka-client, pero wala ka pa ring client. Oo. Sometimes you need to step back. Baka ikaw talaga yung problem. Oo. Baka nandun yung limiting belief mo, yung alam niyo yung belief niyo sa sarili niyo na yung parang narinig niyo yung term na imposter syndrome? Oo, yung nahihiya ka, imposter syndrome. Make sense? Yung imposter syndrome na parang hindi mo deserve. Oo, parang nahihiya kang ipakilala sa buong mundo na marunong ka sa email marketing, yung gano'n na case. Hindi, kasi yung imposter syndrome na yan na part, oo, you try to fight back on that one, ha? Yung imposter syndrome na yan. Okay? So, yun lang muna. Salamat, guys. Let me stop the recording. You have questions? Yeah, yung procrastination na yan, talagang matindi din yan, yung procrastination. Oo. Oy, let me ask you this. When you wake up, ito, practice to, more on kasi more on psychology to na part, subconscious, When you wake up, anong ginagawa nyo? Oh, nangiti kayo. Anong ginagawa nyo? Oh, mabuti si Faith, nilagay niya. Kasi Faith siya, kaya pray. Nagdadasal, correct. Pero, sinabi niyong pray. Pero alam ko dito, 90-95%. Ang ginagawa nila, kinukuha ang cellphone. Tama, hindi? Kinukuha ang cellphone, sisilip kagad ng message. Alam, when we wake up, sa psychology to, oo, sa quantum to na about sa brain. When you wake up, yung brain mo, very receptive yan. Nasa alpha state yan or theta state. Yung brain mo, very receptive sa programming. Ano ibig sabihin nun? Can you do it? Like 10 to 20 seconds. When you wake up, wag niyong i-pick up muna yung phone niyo. Wag muna kayo mag-pray. For 10 to 20 seconds, imaginein mo yung future na kunwari, si Faith or si Joel or si Ida or si Marilu, for example. Si Marilu, kunwari lang Marilu, ang dream mo, parang nag-staycation kayo sa Bali, Indonesia. Example lang to, Oo.
or sa Phuket, Thailand, di ko alam kung saan yung gusto niyong idea o sa Boracay man lang yung family mo. For 10 to 20 seconds, ini-imagine mo, sa subconscious yan oo. Hindi mo kailangan pero natanim na yan sa subconscious mo. Ini-imagine mo na yung family mo, imaginein mo pati yung feeling na nandun kayo sa Boracay, ang saya nyo kasama yung family mo. Ganun lang, subconscious. Pagising mo, after that, 10 to 20 seconds lang naman eh. And then you pray kung ano yung daily ritual nyo, for example. Wag mo na yung cellphone. Would you believe me, 2 weeks ko nang, yung pupulutin ko na yung cellphone ko, bigla akong bibitawan. Kasi kailangan ko palang i-visualize siya. Oo, muna na case. Oo. Example, kasi yung dream mo, magkaroon ng gantong car. Example lang to O anong klaseng car? Anong color? O di pagising mo, wag mo munang kunin yung cellphone mo, wag ka muna mag-pray for 10 to 20 seconds kasi yun yung time na pinaka-receptive yung brain mo sa programming. Kung ano yung fini-feed mo, guys, alam nyo bang you can trick your brain to become successful? So ngayon, ang na-imagine ng brain mo, yung yung car na nagda-drive ka, imaginein mo nasa driving seat ka, pagkatapos katabi mo yung wife mo sa right side, sa likod mo yung mga kids nagsisigawan na natutuwa or naghaharutan lang na masaya. Ganun lang. Na-imagine mo, sabayan mo ng feeling. Ano talaga yung feeling pag na-drive mo na yung car na yon? 10 to 20 seconds lang, o di ba? Fuchsia lang, fuchsia. O hindi red. Okay, di ba? Pero does it make sense, guys? After nun, then you pray. Ang purpose lang natin, it's your subconscious na program. Alam mo pag laging ganon yung napapanood ng brain mo tuwing nagigising ka, gagawa ng paraan yung brain mo, magre-create siya ng reality or circumstance na maa-attract mo yung mga para ma-reach mo yung pangarap mo, yung kotse na yon. Make sense? Magbibigay siya sa iyo ng mga ideas, ng mga paraan. For 21 days po, pwede, gawin mo 21 days. Kasi it takes 21 days to 40 days talaga to build a habit. Gawin mo lang. The 20-second na habit, gawin mo lang. Sinasanay mo lang muna yung brain mo, yung subconscious mo. Promise, magtataka ka. Dahil yun ang lagi mong nakikita, laging nakikita. Yun yung movie na nakikita ng brain mo. Kasi may bagong programming ka na sa brain mo. Ang mangyayari nun, ito na yung part ng law of attraction din eh. Yung parang magtataka ka, yung opportunity, biglang ang clients dumarating na sa'yo, yung ganun na case. Parang kasi ang hirap explain ng law of attraction unless nagigets nyo talaga siya yung law of attraction na part, yung manifesting na part. Oh, yung prayer mo, iba kasi ang power of intention. Pag gets nyo talaga yung power of intention, tapos may praying ka, may yung faith mo pa, tsaka yung nagpe-pray ka, tapos iba pa yung sa subconscious mo, mas mabilis ang resulta nun, guys. Ha? Mas mabilis yun. O doon ka na magtataka lagi. Ba't parang ang gaan lang? Yung mga ginagawa mo, ang gaan. Tapos parang ang dali. Yung ganun na case. Parang the world is conniving para mangyari yung pangarap mo. Hindi mo magigets yun hanggang na-experience nyo na. Oh, di ba? Oh. Ano yung LOA? Alam ko leave of absence. Hindi ko alam yung LOA. Ano ba yung LOA na yan? Hindi ko alam sorry. Oh, leave of absence kagad ang alam ni coach Oh, pero kasi baka may meaning ka sa LOA. Pero let me stop the recording now. Pero law of attraction. Sorry naman. Correct. Oo. Ganun na case. Pero the power of